Magandang araw sa iyo. Heto tayo ulit para sa isang malalim na paghimay. Ngayon, ang pag-uusapan natin isang konsepto sa leadership na parang madalas hindi masyadong napagtutuunan ng pansin. Ito yung pananagutan o mas kilala siguro sa tawag na accountability. Gagamitin natin yung material na pinag-aralan natin, isang chapter sa isang libro on leadership, para tingnan kung paano itong accountability hindi lang basta obligasyon. Posible kasing pampalakas pa ito. Isang amplifier, kumbaga, para sa integridad at syempre, epektibong pamumuno. Naisip mo na ba to? Paano kung yung totoong sukatan ng galing mo bilang leader ay hindi lang yung power na hawak mo, kundi yung willingness mo na sumaya alalim din dito through accountability? Parang ang lalim nun, ano? Sige, simulan nating busisin. Tama ka dyan, magandang panimula yan. Kasi yung integrity, di ba? Yun yung sinasabi nating pundasyon. Pero alam mo, pwede siyang maging marupok kung nag-iisa lang. Ang pananagutan, yung accountability, yun yung parang nagpapatibay sa kanya. Or, sadly, kung wala to, yun din yung pwedeng sumira. Kaya itong usapan natin ngayon para sa iyo to na gustong maintindihan kung paano mo sadyang palalakasin yung leadership mo. Paano? Sa pagbuo ng mga, kumbaga, struktura ng pananagutan. Okay, sige. Unahin natin yung core, yung integrity. Kasi madalas, iniisip natin, simple lang yan, be honest, maging tapat ka. Pero, based dito sa source natin, parang mas may laman pa. Oo, at dito nga nagiging interesting. Kasi hindi lang siya simpleng honesty. Ang integridad, lalo na dun sa perspective na biblical na siyang focus ng source, ang tinutukoy talaga ay yung konsepto ng kabuuan. Yung wholeness. Ito yung pagiging tugma walang conflict, kumbaga, sa pagitan ng paniniwala mo, ng sinasabi mo, at saka ng ginagawa mo. May binanggit pang ang Hebrew word dyan, etom. Ang meaning daw niyan ay pagiging kumpleto, soundness, yung walang pagkukunwari, hindi hati yung puso mo. Okay. So, hindi lang wag kang magsinungaling. Mas malalim pa para maging buo ka. Konsistente ka dapat. Mapagkakatiwalaan ka kung ano ka sa harap ng tao, yun ka rin pagtalikod. Yun ba yun? Parang ang hirap no? Actually, yun talaga yung challenge. Sinasabi nga sa source, hindi pwedeng may separate na work self ka at home self na iba yung moral standards. Dapat isa lang. At ang sabi pa, non-negotiable daw to. Teka, bakit non-negotiable? Bakit ganun katindi yung diin? Ano bang pwedeng mangyari kapag, alam mo na-compromise ang integridad? Kasi direkta niyang sinisira yung pinakaimportante, tiwala. At alam naman natin, sa leadership, ang tiwala yun yung currency mo, di ba? Kapag nawala yan, kahit nagsimula lang sa tingin mong maliit na bagay, unti-unti, mawawala yung impluensya mo. Binanggit nga sa source yung mga halimbawa sa Bible, di ba? Si King David, yung kasalanan niya kay Bathsheba. Nagsimula yun sa mga maliliit na kompromiso actually. Tapos nakiklita rin natin to ngayon sa business, sa politics, kahit sa ministry. Maraming scandals. At ang masakit, hindi lang yung leader ang apektado. Nadadamay yung buong organization, pati yung mga taong umaasa sa kanila. Oo nga. Effectiveness at blessing, kumbaga. Na-mention din sina Joseph at Daniel, di ba? Mga leaders na dumaan sa matinding pagsubok pero nanatiling tapat. Dahil doon, sabi sa source, mas lalo pa silang ginamit ng Diyos. So, hindi lang to parang nice to have. Necessity siya para sa leadership na may positive at lasting impact. Tapos may point dun sa source na parang, wow, tumatak talaga sa akin yung idea na ang integrity ng leader, parang salamin daw kung ano yung pinapakita niya. Oo, yun din madalas ang nagiging reflection sa mga sumusunod. Kung ano yung kultura sa taas, yun din ang bumababa. Kung tapat yung leader, transparent, humble, nahahawa yung team. Pero kung nakikita nila, ay may shortcut si boss o iba sinasabi sa ginagawa. Madali na rin gayahin yun. Nako, ang bigat pala ng responsibilidad, nakakatakot din isipin. Totoo. Kaya sobrang importante na mabantayan to. At dito na nga papasok yung konsepto ng pananagutan.
yung accountability. Okay, connect natin. So, kung yung integrity, pundasyon siya, pero pwede ngang maging marupok, paano exactly pinapalakas ito ng accountability? Hindi ba parang restriction lang yan, paghihigpit? Yun yung common misconception eh. Akala natin pag may accountability pinapahina ka. Pero hindi. Ayon sa source, isa siyang amplifier. Pampalakas. Imbes na bawasan yung authority mo, actually, pinapatibay pa nga nito at pinapalinaw yung direction mo. Ang accountability kasi, ito yung intentional na pag-setup ng mga sistema, ng mga relasyon, na tutulong sa'yo bilang leader na manatiling tapat, transparent, naka-align sa mission mo, sa values mo. May quote pa nga doon, di ba? Na yung leadership without accountability parang slow erosion daw ng credibility. Slow erosion, grabe. Parang hindi mo mapapansin agad pero unti-unti, nauubos pala yung pundasyon mo. So hindi pala siya kahinaan. Protection siya actually. Para sa long-term leadership. Okay, gets ko na. E paano to in practice? Paano ba itinatayo itong mga structures of accountability na to? May dalawang klase yata. Oo, hinati sa dalawa. Para mas klaro, may tinatawag na external, yung mga suporta galing sa labas. Tapos may internal, yung mga disiplina naman sa sarili. At ang key daw dito, kailangan balanse. Hindi pwedeng isa lang. Sige, unahin natin yung external. Ano yung mga to? Okay, sa external, panlabas. Una, crucial daw yung pagkakaroon ng mga mentor or spiritual director. Sila yung mga mas experienced sa'yo na pwedeng magbigay ng wisdom, mag-challenge sa'yo, magbigay ng ibang perspective. Tulad nung relationship ni Moses at Jethro sa Bible, di ba? Si Jethro nagbigay ng practical advice. Kailangan mo ng tao makakapagsasabi sa'yo ng totoo kahit masakit. Okay, mentor. Makes sense. Importante yun. Ano pa? Under external. Pangalawa, peer accountability groups. Ito naman yung mga kasama mo na ka-level mo. Pwedeng kapwa mong managers, kapwa mo ministry leaders. Sila yung kabakbakan mo, kumbaga, na nagtutulungan para lumago at magbantayan. Dito raw applicable yung verse sa Proverbs, yung iron sharpens iron, parang bakal na nagpapatalas sa kapwa bakal. Peer group. Maganda pakinggan. Pero, paano kung yung mga kasama mo sa group, puro yes men din? O kaya, alam mo yun, nauwi lang sa kwentuhan, walang totoong accountability. Ayan ang challenge dyan. Kaya crucial yung pagpili. Sabi sa source, kailangan yung mapagkakatiwalaan mo, may maturity at may tapang din na mag-confront ng may pagmamahal. Hindi yung takot magsabi ng totoo. At dapat may structure din yung meeting nyo, hindi lang basta kamustahan. Dapat may focus sa integrity check-ins. Tapos, yung pangatlo, sa external, yung mas formal na. Team checks at organizational oversight. Ito na yung mga board of directors, mga trustees. Hindi lang sila pangalan sa letterhead, dapat active sila sa pag-oversee. Kasama na rin dito yung mga independent audits, financial, pati na rin siguro ethical audits. Malinaw na policies like conflict of interest rules. At dapat may safe channels para makapag-report kung may nakikitang mali, yung whistleblower protection. Okay, so mga safety nets talaga yung external, maliwanag. Yung panloob naman, yung internal, ito ba yung self-discipline lang, sariling sikap? Ito yung mga personal disciplines, oo, pero hindi ibig sabihin na kaya mo nang mag-isa. Una dito yung self-monitoring at pagpapatalas ng konsyensya. Ito yung regular mong pag-evaluate sa sarili mo. Yung motibo mo, tama ba? Yung sinabi mo, aligned ba sa values mo? Yung ginawa mo, kinukumpara mo sa standard mo, sa konteksto ng source, yung Word of God. Kasama dito yung mga spiritual disciplines, prayer, reading scripture, reflection, maybe journaling, yung pag-cultivate ng sensitive na konsyensya. Pangalawa, yung reflective practices. Ito yung sadyang paglalaan mo ng oras para huminto, magnilay, mag-recharge. Pwedeng personal retreat, pwedeng regular na self-review. Hindi lang performance pati character. Kasama rin daw dito yung pag-observe ng Sabbath. Yung pagkilala na hindi mo kontrolado lahat, kailangan mo ng pahinga at dependent sa Diyos. At ito pa, yung practice ng confession o pag-amin ng pagkakamali. Ang pag-amin ng mali, una sa Diyos, tapos kung kailangan, sa taong naapektuhan. Sign daw to ng lakas at humility.
Kasi pinapakita mo na hindi ka perpekto at nagbubukas to ng pinto para sa forgiveness at pagbabago. Hindi ka defensive. Tapos, pangatlo, sa internal, para sa mga may faith context, binibigyan diin yung papel ng banal na spirito. Sabi sa source, siya yung nagbibigay ng conviction kapag may mali ka at siya rin yung nagbibigay ng empowerment, yung kakayahan para gawin yung tama. Pero kailangan mong makinig at sumunod sa kanya. So, parang dance pala ito, no? Yung external at internal, kailangang magkasabay. Yung external, parang mga bantay mo sa labas. Yung internal, yung pagpapatibay naman mula sa loob. Hindi pwedeng isa lang. Exactly. Magkatuwang dapat. Kasi isipin mo kahit gaano kaganda yung external structures mo, may board, may policies, kung yung puso ng leader matigas, hindi tumatanggap ng koreksyon, wala ring mangyayari. Oo nga. At kahit gaano ka ka-sincere sa internal disciplines mo, kung wala namang ibang mata na tumitingin, baka may blind spots ka na hindi mo nakikita. Tama. Kailangan pareho. At dito nga raw pumapasok si Nehemia bilang isang paaral na napakagandang case study. Kasi naipakita niya raw itong multi-layered accountability nung time niya. Oo nga, si Nehemia, yung nag-rebuild ng pader ng Jerusalem. Complex yung sitwasyon niya noon, di ba? May mga kalaban sa labas, may issues sa loob, paano niya na-apply itong mga to? Grabe yung situation niya, pero kitang-kita mo yung accountability niya sa tatlong direksyon. Una, pataas sa Diyos. Ito yung anchor niya eh. Bago pa siya pumunta sa hari, nanalangin muna siya ng matagal ni Juan. Kada may krisis, may threat galing sa kalaban, may internal conflict. Ang una niyang reaksyon, prayer, Nehe 4:6. Tapos yung desisyon niyang hindi tanggapin yung governor's allowance niya, na entitled naman siya. Oo, ginawa niya yun dahil sa takot sa Diyos. Oo, nabasa ko yun. Mas pinili niya yung tama kaysa personal gain. Exactly. Pangalawa, pababa-pabalas sa mga tao. Naging transparent siya. Sinabi niya sa mga leader at sa mga tao kung ano yung plano, ano yung vision ni Hentu. Tapos nung nalaman niya yung injustice na ginagawa ng mayayaman sa mahihirap, pinapautang ng may interes, kinukuha yung lupa, hindi niya pinalampas. Kinonfront niya agad, nagbigay siya ng solution ni Hen 5. Nagpakita rin siya ng concern sa safety nila ni Hen 4. At pangatlo, pahalang sa kanyang mga kasama, Pierce team. Hindi siya solo flight. Nag-delegate siya ng trabaho sa iba't ibang pamilya, Nehen 3. Nakipag-partner siya kay Ezra, yung pare, para sa spiritual aspect naman, Nehen 8. At nung may mga naninira sa kanila, kasama niya yung team niya na hamarap dun, Nehen 4:6. Hindi siya nagtago. Wow, ang galing ng pagkaka-breakdown nun. Kompleto nga. Yung accountability niya sa Diyos, yun yung moral compass niya. Yung sa tao, yun yung nagpatibay ng trust. Yung sa team, yun yung nagbigay ng support. Malinaw na hindi niya kaya mag-isa, kahit gaano siya kagaling na leader. Okay, so paano natin to gagawing practical para sa iyo na nakikinig ngayon? Sabihin na nating nasa corporate world ka, o nasa ministry, o kaya leader sa community nyo. Paano to applicable? Magandang tanong yan. Kasi yung prinsipyos, pare-pareo lang. Pero yung itsura, yung form, mag-iiba depende sa context. Halimbawa, sa negosyo, hindi lang dapat financial audit, baka kailangan din ng ethical audit. Saan ba galing yung materyales mo? Fair ba yung treatment sa workers? Yung board of directors, dapat truly independent, hindi puro kaibigan ng CEO. Pwede ring isama sa performance review yung character, hindi lang kita. Tapos, sobrang higpit dapat sa financial transparency. Kailangan ng independent audits at napaka-importante ng malinaw na ethical code at personal boundaries para protektahan ng lahat, lalo na yung mga vulnerable. Tama. Sa gobyerno or politika. Nandiyan na yung formal checks and balances, di ba? Legislative, judiciary. Pero kailangan din ng active na role ng media at ng civil society. Tayo, bilang mamamayan, may papel tayo sa pagbabantay. Tapos yung mga ethics commissions, dapat may ngipin talaga sila, hindi lang display. Yung conflict of interest laws, dapat ipatupad. Malinaw. Talagang applicable across the board. Pero let's be real, hindi to madali i-implement. Ano yung mga common na hadlang? Yung mga pitfalls na dapat bantayan based sa source? May dalawang malaki na ni-highlight doon. Una, yung pag-overestimate sa sariling kakayahan. Yung akala mo, kaya mo na. Yung Lone Ranger mentality. Delikado daw to.
Kasi sabi nga sa Jeremiah, ang puso ay mandaraya. Lahat tayo may blind spots. Kailangan natin ng community. Kailangan ng humility para sabihin, uy, tulungan niyo ako dito, bantayan niyo ako. Yung Lone Ranger leader, parang ang cool pakinggan minsan, no? Yung strong, independent, pero delikado pala. Sige, ano yung pangalawa? Pangalawa, yung pag-iiwas sa mahihirap na usapan. Yung uncomfortable conversations. Ito yung takot tayong mag-confront. Lalo na kung kaibigan natin o kasama sa team o mas mataas pa sa atin yung kailangang kausapin tungkol sa isang issue. Mas pinipili nating manahimik na lang. Para iwas gulo o para hindi masira yung relasyon. Oo, pero sabi sa source, yung katahimikan na yan, mas delikado in the long run kasi pinapabayaan mong lumala yung problema. Nasasana yung tao sa mali. Nasisira yung tiwala ng iba. Kailangan daw ng courage, tapang, pero may kasamang pagmamahal para magsalita ng katotohanan. Tulad nung ginawa ni Nathan kay David. Mahirap, oo, pero necessary for health and integrity. Totoo, mas madali talagang umiwas. Pero ang kapalit pala, yung mismong integridad na dapat nating pinoprotektahan. Okay, so patungo na tayo sa dulo. Para sa iyo na nakikinig, ano na yung mga pwedeng gawin? Mga concrete steps para simulan o palakasin tong accountability sa buhay at leadership mo? May dalawang practical suggestions source. Una, maghanap ka ng accountability partner o sumali ka sa isang grupo. Ulitin ko lang, piliin mong mabuti, hindi basta-basta. Kailangan yung mapagkakatiwalaan, may maturity, at prangka, hindi ka lang bubulahin. Tapos, mag-commit kayo sa regular na check-in, mag-set kayo ng schedule, at gumamit kayo ng guide questions para specific yung pag-uusapan nyo tungkol sa integrity, temptations, decisions, spiritual life. So, intentional talaga dapat. Hindi yung, kumusta? O intentional. Pangalawa, mag-institute ng regular integrity check-ins sa team or organization mo. Pwedeng sa mga meetings, maglaan ng oras para pag-usapan yung values nyo. Kumusta ba tayo sa pagsunod dito? May ethical dilemmas ba tayong na-encounter? Paano natin na-handle? Siguraduhing malinaw yung code of conduct nyo at para sa mga top leaders, maging transparent kayo sa inyong board or oversight group. Kumusta ba ang ethical health ng organization? Hindi ito dapat tinatago. Malinaw na malinaw, kailangan talagang ng effort at commitment. Hindi to automatic. Okay, so bilang pagtatapos, ano ba yung pinaka-summary or takeaway para sa'yo, our listener? Base sa napag-usapan natin, itong pananagutan o accountability, hindi siya parusa, hindi siya pabigat. Actually, suporta siya. Parang scaffolding na nagpapatibay sa integridad mo bilang leader. At kapag niyakap mo to ng may humility at sadyang effort, mas lumalakas yung tiwala sa'yo, mas nagiging positive yung influence mo, at mas tatagal yung magandang epekto ng pamumuno mo. At iiwan namin sa'yo itong tanong na ito para pagnilayan mo, galing din sa source. Paano kung ang sukatan pala ng tunay na lakas sa leadership ay hindi yung kakayahan mong mag-isa, yung independence mo, kundi yung kakayahan mong umasa at makipagtulungan sa iba, yung interdependence? Paano kung yung tunay na lakas ay nasa pagkilala na dapat hindi natin kaya mag-isa, lalo na sa pagbabantay ng ating integridad? Ano kaya ang isang maliit na hakbang na pwede mong gawin simula ngayon para palakasin yung interdependence na yan sa buhay mo? Isang mahalagang tanong nga yan para sa ating lahat. Maraming salamat sa pagsama mo sa amin sa malalim na paghimay na ito. Hanggang sa susunod!